Pigeon Puncher ka ba? Kung ganun, para sa'yo ang kwentong ito. Ang Taiwan Racing Pigeon ay isa sa pinakamalupit na karera dito sa Asia. Imagine, nagre-release sila sa gitna ng dagat. Ito ang tinatawag na survival of the fittest. Nagsisimula sila sa 150 km pataas. Meron silang 6 na lap. Kawawa mga kalapate rito. Biruin mo, wala silang makikita kundi dagat at langit. Minsan walang araw. Pag minalas-malas ka pa, mga bagyo, wala sila halos reference point. Kaya dito, matira matibay. Kasama dyan yung ibon ni Tai. Si Tai, yung bida sa kwentong ito. Yung nilaban niya dyan, yung may last digit number na number 13. Para sa Taiwan, malas yung number 13 na yun. Makauwi kaya yung ibon ni Tai? Libo-libo ang ibon na sinasali dyan, pero hindi lahat yun makakauwi oh. Siguro mga 1% lang makakauwi. Sa 1,000, siguro mga isa lang. Nagkakagulo ang mga ibon dito dahil sa dami. Naghihiwalay sila, pero group by group. Yung iba, umiikot ng umiikot dyan. Pero yung iba, dumidiretso. Yung mga dumidiretso, yun yung may chance makauwi. Pero yung ikot lang ng ikot dyan sa dagat, nako, mawawala yan. Dyan na yan titira. Dyan na rin niya mamamatay. Yan na magiging libigan niya. Kasi pag napagod sila, babagsak na lang sila sa dagat. Kawawa. Dahil malakas ang hangin dyan sa dagat, yung ibang mga kalapati dyan, bumababa ng lipad. Hanggang sa ma-realize nila na nahuli na sila ng mga matataas na alon ng dagat. At syempre, babagsak sila. Doon sila malulunod. Puro mga young bird ang kasali dyan, walang old birds. Kasi ang mga Taiwan Pigeon Panzer ay mga young bird specialist. Hindi sila lumalaro ng old bird, young bird lang. Sa dami ng ibon dyan, malamang malaki ang patmani niyan. Bukod pa sa side bet at ibang pang mga pustahan. Kaya yung mananalo dyan, magkakamal ng limpak-limpak na babae. Ng pera pala. Masyadong brutal ang karera dyan sa Taiwan. Kaya pag nag-champion yung ibon mo dyan, ibig sabihin, malupit pa sa malupit ang ibon mo. Para sa mga Pigeon Puncher, ito ay isang sport. Pero sa ibang organisasyon, ito ay paglabag sa animal rights. Kayo, ano masasabi nyo? Ito ngayon si Tai, nililibang niya sarili niya sa mga young bird niya. Yan yung mga bagong young bird niya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nag-lock yung ibon niya sa second lap. Sa unang lap lang nag-lock. Ito nung pangalawang lap, wala na, hindi na nakauwi. Nalaglag na. Kaya malas si Tai kasi nga, yung last digit number niya ay number 13. Kaya sa ngayon, kailangan niya mag-train ng mga bagong young bird. Para sa susunod na race, manalo siya. Ay naku Tai, kawawa ka naman, sayang yung ginastos mo. Pero talagang ganyan sa racing pigeon eh. Mananalo, matatalo, matatalo, mananalo. Kaya may natutunan dito si Tai. Ibig sabihin, hindi porkit mamahali ng ibon mo ay mananalo ka na. Ang ibon pa rin ang magsasabi kung magcha-champion siya. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muling pagkukwentuhan. Ito po si Pigeon Kwento. Sige po kasi inaatake po ko ng Osmo. Shoutout sa lahat ng Pigeon Puncher sa Pilipinas. Mabuhay kayo!